Isang matandang lalaki ang laging mapapansin na palakad-lakad sa lansangan. Nawari ay walang tiyak na patutunguhan. Siya si Don Anastasio, ang pilosopo ng mga taong may pinag-aralan. Para sa mga mangmang at di nakakaunawa sa kanya, siya'y Tasyo lamang o ang baliw. Siya'y anak ng mayaman nag-aaral sa Kolehiyo de San Jose. Dahil sa kanya katalinuhan, pinahinto siya ng pag-aaral sa pangambang baka makalimot sa Diyos. Isa pa'y pagpapari ang nais ng kanyang mga magulang, ngunit mas pinili niya ang mag-asawa kaysa magpari. Wala pang isang taon siya ay nabalo na nagdulot sa kanya ng di matatawarang kalungkutan. Upang makalimot sa dakop ng kapalaran at makaiwas sa bisyo, labis niyang kinaulingan ang pagbasa ng mga aklat. Dahil dito napabayaan niya ang kanyang kayamanan at siya ay naghihirap. Nang hapong iyon na naglalakad siya sa lansangan ay nagbabadya ang isang malakas na unos, matatalim na kidlat ang gumaguhit sa kadiliman ng langit. Nasalubong niya ang kapitan at siya ay binati. O Tasyo, saan ka patungo? Pabagsak na ang buhos ng ulan. Masama ang panahon. Meron ako bago pag-asa. Pag-asa? Ang sigwa. Ang sigwa? May bala ka bang maligo sa ulan? Maaaring ako ay maligo sa ulan. Lalo na may pawin sa kali. O siya, may iwan na kita. Ako'y pauwi na sa aming tahanan sapagkat masama ang panahon. Mag-iingat ka. Si Tasyo, ngunit may higit pang bagyo akong inaasahan. Ang lintik na papatay sa maraming tao at susunog sa maraming bahay. Nararapat lang daw iyon sa kanilang lahat dahil may 10 taon na ng kanyang iminumungkahi sa bawat bagong kapitan na bumili ng parayo sa tagahuli ng kidlat. Ngunit pinagtatawanan lamang siya ng marami. Sa halip sila'y bumili ng paputok at kuwitis at nagbayad ng dupikal na kampana, gayong natuklasan ng karungang pag-aham na mapanganib ang tumutugtog o malumapit sa mga batingaw kapag kumukulog. Sa mga oras na yaoy gumuhit ang isang napakatalim na kidlat. Wika ng kapitan, sabay nag-anda. Nagtuloy siya sa simbahan at pumasok. Nakita niya roon ang 2 batang lalaki na 10 at 7 gulang ang mga edad. Niyaya na niyang umuwi ang 2 bata. At sinabi pang naghanda ang kanilang ina ng isang masarap na hapunan, ngunit tumanggi ang 2 bata. Patutugtugin pa raw nila ang kampana at sa ika-8 pa ng gabi sila ay maaaring makauwi bukod pa sa inaasahan nila ang sahod na mamaya pa sa kanila ibibigay. Pinag-ingat sila ng matanda na magpatugtog ng kampana lalo na't kung kumukulog. Ang matanda ay umalis. Sa kabayanan siya ay nagtungo at nakita ng isang kakilalang nagbabasa ng aklat tungkol sa mga mahirap ng banal na kaluluwa sa purgatorio. Tunay raw na matalino ang mga ikatha ng aklat na iyon, sabi ng matanda. Pinauklatan niya ang paanyaya ng magdaan muna. Ang nag-anyaya si Don Filipo Lino at ang batang asawa nito na si Doña Teodora Vina ay maghiliw na sinalubong ang bagong dating tinyente mayor ng bayan si Don Felipe. Tinanong nito ang matanda kung makita si Ibarra nang magtungo ito sa libingan upang hanapin ang libing ng kanyang ama. Sinagot siya ng matanda at sinabing papalis na siya nang ito ay dumating. Awang-awa si Don Filipo sa binata. Nagtanong ang ginang kung hindi raw sila nagbabahala sa mga nangyayari. Sabi niya rito, "Ako'y nababahala.
Kasama ako sa 6 na kataong nakipaglibing sa namatay. At ako ang humarap sa Kapitan General, sapagkat ang lahat, pati ang may kapangyarihan ay walang imik sa gayong kalaking kalakapastanganan, kung sa bagay ang paniniwala ko'y nararapat papurihan ang mabuting tao habang siya'y nabubuhay kaysa kung patay na. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nang mapadako ang mga tao, tanong ng ginang ni Don Pilifo sa paksang may kinalaman sa purgatorio. Dahil sa kaarawan noon ng mga patay, sinabihan ni Don Pilifo ang kanyang ginang na hindi naniniwala sa purgatorio si Don Anastasio. Pinagsinungalingan ito ng matanda. Ang paniniwala sa purgatorio ay maaari kung banal at makatuwiran. Pinag-uugnay at pinag-iisa nito ang mga namatay at nabubuhay pa. Bukod pa roon, umaakay pa ito sa tao ng isang malinis at dalisay sa pamumuhay. Ang tanging nakakapagpapasama ay nasa kasaguan ng paggamit sa isang nauukol sa purgatorio. Si Tasio ay kaagad na naog at tinungo ang lansangan kahit sa labas ay nagsasalsalabat ang matatalim na kidlat at kulog.